Hello, magandang umaga sa inyo lahat. So, update tayo sa FLM community. Bagamat yung iba limitado, may mga bagay na inaalam ko kung ano yung nangyari. Pero yung mga ibang juicy na pangyayari, i-vlog lang daw muna ni Sir MG bago natin pag-usapan. Okay lang naman yun kasi siya yun nandoon nung hearing eh. Now, pag-uusapan lang natin yung mga nangyari. Bago lahat, pa-shoutout kay Sir Jeff Kaliha Martinez. Sa kapwa ko Star Wars fan ito eh. Si Sir Jeff Kaliha Martinez. Then, uh, may nagpapabate si Sir Celso Exclamador. Shoutout daw sa nanay niya si Ma'am Jenaline. Birthday daw niya kahapon May 4, no? Ka-birthday ng anak ko to eh. May the 4th be with you din yung anak ko eh. Kaya lang pag magpapabati sana kayo a day before. Kasi kung mismong sa araw na yon eh gawa ko na kasi yung video eh. Pero happy birthday Nanay Jenaline from your beloved anak na si Sir Celso Exclamador. Ano yung hinanda nyo kahapon? Tapos, salamat kay Sir Christopher Sereno. Kasi tinuruan niya ako dahil hindi ko nga alam yung mag-zoom eh dito sa Mac. Ang gagawin pala, ipipinch mo, tamo ha. Wait lang. Ipipinch mo lang yung tamo ha. Ah, ah. Very good. Salamat sa mga Mac users na na nanonood sa akin. Salamat ha dahil tinuruan niyo ako. Bago lang kasi ako sa, di mo, ayaw mag, hindi, ano pa. Ah. Galing ano. Anyway, pag-uusapan natin to, no. Unang-una, may good news and bad news daw. Yung tinutukoy niya, I don't know, dito kay Food Genius medyo blurry yung, siyempre, mukhang busy si Food Genius pero ang naiintindihan ko dito, regarding ito kay Tito Norms, tsaka Ma'am Susan Yanse. Si Ma'am Susan Yanse daw, tinatakot nga ni Food Genius sabi dito. Naku Norman Mangusin, Susan Yanse, hinahanap ka sa Okada, Manila. Di ba sabi mo ikaw ang nagpakulong kay Susan? Dahil kasi nagkaroon ng release order, no. Pero bini-verify pa kung nasa labas na si Ma'am Susan Yanse or nasa oblo pa rin. As of this recording ha, if ever man may update, no, i-comment ko na lang sa baba. Pero as of this recording, malakas ang kutob ko na nasa oblo pa si Ma'am Susan Yanse. Kasi may iba pa siyang kaso eh. Hindi natin alam kung kasi yung sinasabing shoutout kay kay Attorney Mikey. May highlight siya dito dito sa papel na pinost dito ni Puginius. Asan ba 'yan? Ito yung papel na pinost ni Fuginius. May highlight dito eh. I-zoom natin. Ah. Meron ditong sinabi na ayan nakalagay dito, the jail warden BJMP Muntinlupa City is hereby ordered to immediately release accused Susan Gabriel Morinyanse. Nasa BJMP pala siya, Muntinlupa. From custody unless detained for some other lawful causes. 'Di ba? Unless ma-detain siya sa ibang kaso. Pero dito sa particular na na to, kasi nag-plead siya ng guilty daw eh.
Aha. Ay, ito ba yun? Ito yung nag-fine siya kasi nag-plead siya ng guilty. Ito yung binayaran 5,000. 5,000 so 10,000 no. Yun nga lang, kaya lang unless detained for some other lawful cause. Ibig sabihin, baka may pending pa siyang iba. Eh, hindi naman natin alam kung yung sinasabing ano na yon ay yun lang yung kaso niya. Alam natin marami pang iba, 'di ba? So, tingnan natin no kung ano yung mangyayari. At mukhang masaya siya eh. Masaya in the sense na 'di ba pinagmamalaki ni Tito Norms na siya yung nagpakulong. Tingnan natin ngayon pag nakalabas ito si Ma'am Susan Yance. So Susan Yance pala talaga ang name niya? As in? Kung ano yun, Susan Yance talaga? So iba pa itong yung mga Gab Givero na yan. Yung Alice Villanueva. Ang dami niya rin pala talagang name na ginamit, ano. Then ito, regarding do sa hearing, ito yung pinipilit ko alamin. I-zoom ulit natin. Ito yung pinipilit ko alamin eh. Ang post ni Sir MG. Akala atin ni Norman tataasan ng kahit isang balahibo ang abogado ko sa kanya. You just made this worst for you. Dati personal lang, ngayon personal na. Norman Mangusin, makakaabot to sa'yo, alam ko. Magsimula ka ng manginig. May paparating na dilob yung mga papel sa'yo. Alam niyo na ba yung relationship ni Tito Norms dun sa abogado ni Sir MG? Limitado lang pwede ko sabihin eh, pero kung alam niyo na yon, may kinalaman siguro yun dun. Kasi alam mo minsan si Tito Norms talaga pag nagsalita to hindi niya iniisip yung yung implikasyon ng sinasabi niya. Napaka-reckless na itong taong to. Pagdating sa lalo na sa debate, ako, madami na ako naka-debate sa past, no. Hindi ko naman sinasabing perfecto ako na lagi akong panalo, 'di ba? Pero pag ang mga topic yung mga no-brainer, yung katulad niyang pagiging mabuti ni Tito Norms, abay kahit wala ka namang pinag-aralan, pananalo ka talaga. Na kung ikaw ay anti-FLM, 'di ba? Common sense na lang ang pag-uusap. For example, bibigyan ko ng example ha. For example, no, yung mga pananaw sa totoo lang, yung mga nakaka-debate ko dati, kaya feeling nyo ang galing-galing ko, mga obob kasi. 'Di ba? For example, ito, no, sorry ha kung mukhang mayabang, pero kaya lang naman ako nananalo dati, yung mga ka-debate ko, kahit kayo, kaya nyong talunin. Kahit nga, wala kayong tinapos, kaya nyong talunin eh. Basta, alam niyo yung katotohanan. For example, ito, no, do sa post ni Tita Marbs. Ano si Tita Marbs? Ay, Diyos ko. Tita Marbs, ano ba? Sana ba yun yung ito may post si Tita Marbs. POB sa mga taong nagko-comment po at basta na lang maka-comment na criminal na si FLM, dahan-dahan dahil baka babalikan kayo ng tao. Ingat sa pagkomento pag walang basihan. Na sobrang ironic, hindi ginagawa nung nung idol niya. 'Di ba dati bumanat yan na 'di ba nalaman nga na si Ma'am Susan Yance ay maraming nabiktimang OFW daw. Bumanat pa nga yan na may porsyento daw si MG dun eh. Na walang basihan. 'Di ba? Sinabi nga ni Tito Norms na kumita din daw si MG dun sa mga nabiktima ni Susan. Ano ba? Ito yung gusto ko ipakita sa inyo na pagka
Sorry Tita Marbs ha, nothing personal to. Gusto ko lang ipakita yung mentality ng ano, ng pro FLM. Na pagka itong kalaban mo, kahit nakapikit ka, mananalo ka sa debate. For example, itong nag-comment na to, no? Babanat si ma'am na paano magiging kriminal di pa nakakahawak ng baril. Ang babaw nila ng pagkakaunawa sa pagiging kriminal. Ano lang naman kukunin mo lang naman ang root word ng kriminal. Ano ba ang root word ng kriminal? 'Di ba crime? A person who commits crime. Ano ba yung ano ba definition ng krimen o ng crime? Crime. Definition. 'Di ba? Nakalagay dito, i-zoom uli natin. Na-addict sa Zoom no? Ang nakalagay dito, wait lang. A crime is an act or omission that violates a law. Pag binayolate daw yung batas. Hindi na kailangan na may dala ka ng baril. 'Di ba? Is deemed socially harmful or dangerous and is punishable by the state through penalties such as imprisonment, fines, or community service. 'Di ba? Ngayon, kung nag-fit dito si Tito Norms, kayo nang bahala doon. Yung kung gumawa ba siya, paano ba siya gumawa? May na-violate na bang batas si Tito Norms? Socially harmful or dangerous ba siya? And is punishable by the state through penalties such as imprisonment, yung multa? Namulta na ba siya? O nakulong na ba? Kasi, pero pwede namang technicalin to bakit napatunayan na ba na na nagawa niya na. Pero feeling ko pagdating sa subjective, alam niyo na ibig ko sabihin. 'Di ba? Ang pinag-uusapan dito kasi, ang babaw kasi ng ng definition ng mga pro-Norman kung ano ang pagiging kriminal. Ang alam sa kriminal, yung typical na yung may daladalang barel, yung mga mamamatay tao, no? Ewan ko ba? Anyway, proceed na tayo dito sa dito sa post ni Fujinius. So, merong malaki na paparating. Actually, feeling ko hindi pa kasi, tinatanong ko kasi ano ba ito, iba-vlog na lang daw ni Sir MG. So, ang bet ko dito, ito yung ifa-file, siguro na i-file na 8 hours pa to kasi Lunes daw ifa-file yun, di ba? Yung marami. Masakit sa ulo yun. Masakit sa ulo yun, men. Na dapat na lang asara na lang talaga dapat ito Hindi na dapat napunta sa ganito 'Di ba? Wala akala niya makakayanan niya. Well, ganun talaga ang buhay. Tapos ito daw mga men. Ay, si Tito Norms natin bumalik na daw sa sa Newport. At hindi napagbigyan sa incognito request niya sa Okada. Ano to? Nasaan ka, Norman? Idol Francis Leo. Nasaan ka? Nasaan ka, Norman? Ay, nako. Ito, may bagong content si Sir MG. Watch nyo. Okay, maganda. Most of yung mga na-topic dito ay napag-usapan na naman natin sa past. Yung katulad nung yung nagyayabang ng
kwarto, no, na presidential suite daw, na hindi naman. Tapos ito men, ano, to, yung picture nila dun sa hearing, kasama si attorney niya, diba? Puti yung medyas ni ano ni attorney, oh. I mean, parang hindi siya ano, no, hindi siya, kapag sinabi mong big time ka, parang alam mo yon, hindi ito yung nakikita ko eh. Pero correct me if I'm wrong, ganyan ba talaga? Kahit pa sabihin mong big time ka, ganyan ka ba talaga sa sulok, naggaganyan ka? Parang hindi yata. Hindi kasi ako familiar sa ganyang sistema eh. Pero bakas mo sa itsura niya yung ano, no? Yung parang, yung pagiging abala, na kahit ayaw niya yung ganyan, ay napipilitan siya dahil kailangan. 'Di ba? Sabi si Tito Norms, ang ganda na ng buhay mo dati. 'Di ba? Hindi mo alam kung ano yung pinasok mo. Akala mo lagi kang magtatagumpay kasi. Akala mo ikaw laging mapupunta sa ibabaw. Well, ano mo ngayon, 'di ba? Tapos ito yung ano niya daw, cycle. Hearing ka, casino, scam at YouTube live daw, sabi ni FG. Ba't nga hindi pa nagla-live, no? Nang makarinig naman tayo ng balita. Medyo pinagsasabihan siguro ito na wag mo na mag-live. Kaya lang kung hindi ka magla-live, paano ka makaka-generate ng income? Maliban na lang kung merong taya na naman dyan na nagbibigay ng suporta. 'Di ba? Shout out Sir Alex Pabella. Pagpatuloy nyo lang naman, 'di ba? Ewan ko ba sa mga tao bakit sa bagay demokrasya kasi yan. Gusto nilang suportahan yan. Ano ba magagawa natin? E di anuhin na lang yan. Kabad trip eh, no? Parang ah, gusto mong isaayos ang lahat. Na sa totoo naman, no-brainer naman eh. Alam naman natin yung mali sa tama. Na hindi ko naiintindihan yung iba kung saan sila nakakakuha ng pangangailangan sa sarili niya para suportahan ang isang taong mali. 'Di ba? Kaya talaga ano eh, naniniwala talaga ako na may gayuma eh. Hindi pwedeng walang gayuma talaga. Kita mo yung nangyayari. Patuloy pa rin siya, no? Well, tingnan natin. Mga kahihinat na ng mga susunod na pangyayari. Excited ako i-content daw ni Sir MG eh. Malaman man lang natin yung mga details ng pangyayari. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna pag-uusapan natin. Hoy, hindi na nag-autofocus yung camera ko ha. Na-fix ko na. Salamat do sa pumuna. Talaga hinanapan ko talaga ng fix. So yan po muna. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.